Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Hindi na makalimutan ng tao yung ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng libog, madre. Kung ang mga bakla, ang putang ina niya, mga bata. Who needs a religion like that? Tapos sige ka pabigay kada linggo, ihatid pala niya sa kabit niya. Mga pare, ito kaya sabi ko, ilang beses na pare binaril. Ilang beses ako naglabas ng matrix dito yung pare center. Yon ang mga relasyon nila. Itong namatay na pa binaril, saan ba yung? Bagay patay siya pero natikman man niya lahat. Rami. Ang asawa, army. Yung asawa, bombero. Yung asawa, dalawa sila ng NBI agent. Yung isa, buntis. Kaya pinatay ang gago. Pero kung publish itong media, pati Katoliko, parang ang pinatay santo. O ngayon, lumabas na, pati si Pope nagsabi, pati mga madre, utang ina. Paano yan? Kung sinabi ko noon, galit pa. Nagdadasal pag mamatay ako. Gumanti rin ako. Sabi ko, kayong mga durugista, pag wala na kayong pera para sa supply ninyo, pag makita kayong obispo naglalakad dyan, paluin mo ng tubo. Patayin mo, kunin mo yung pera. O pareho naman yan sa magsabi ka, mamatay sana si Duterte. Ang kinausap pa niya, Diyos. Buti na lang hindi sumagot ang Diyos. Gago ka pala. Ayaw mo patayin si Duterte. Paano yung mga asawa niya? Iiwan niya. Dalawang man asawa ko. Paano yung mga apo? May mga apo ko na isa. May isa akong branch sa pamilya ng puro. Ito. Ang nanay ni Lovely Maranao. Tatay niya Tausog. Ito ngayong apo ko nakapagbuntis. Baka kasalin na yan. Bata pa. Ang babae matalam. O di kompleto na kami doon. Kompleto na kami doon. Pwede na kami mag-revolt. So yun ang yung ayaw ko yung nung nag-mayor ako, sinabi ko, I'm going to build a city. I will not promise you heaven. But I will try my very best, the best that I can, to give you a comfortable city. I promise you that your children can go home, whether boy or girl, that they can go home safe and sound. They are not disturbed, molested, unbridled in their pasyal-pasyal sila. Sabi ko, ibalik ko ang daan sa mga publiko. Ang ating park, para yan sa law-abiding citizen. Yung mga park, pati yung daanan, hindi yan para sa kriminal na magbenta ka ng shabu, mag-snatch ka, magsaksak ka, hold upin mo. Sabi ko, do not do it in my city. Because if you will destroy the city of Davao,
I will kill you. Pag pinakain mo yung anak ko ng siyabo, ngayon lang ang pag-asa ko sa buhay. Kimbimal yung milyonaryo ka o hindi, mahirap mawalaan ka ng anak sa ganong paraan. Rapin mo, kunin mo yung pera, patayin mo. Kaya ng babae, kumakatok siya sa bahay nila, and it was raining so hard that the occupants of the house, yung father, grandfather, pati grandmother, hindi makarinig. So with the heavy downpour, tinabihan lang nila yung babae, and the following morning, she was found doon sa construction site. Body burned, raped, and violated. Ngayong mga bata na 4 months old, sabihin ko sa inyo, patay na yon. Kung ganon ang gawin mo, dito sa siyudad ko, hihiritan kita. Human right. Find out. Sige, magdemanda kayo. Di ba kung niwala sa inyo? International Court, Criminal Court, nabuang ka? Bakit magudalhin sa korte na puro kano, puro puti yung mga judges? Magsama kaya ako sa inyo, ulol. If I have to go to prison, I will face a Philippine court and I will accept any verdict. Pag sinabing kulong, kulong. Walang problema yan. Sinasabi ko nga, the presidency is a gift of Allah. Galing yan sa Diyos. Ang maibigay ko, sino ba maniwala mo presidente ako? You think that I could become a president of the country with 5 leaders? Wala nga akong ni isa dito. Maybe, yung mga yung naniniwala sa akin, mga classmate ko dito noon sa pag-aaral mo, di Moro, sa bagay, sa lugar ng lola ko, nag-landslide, 74% ako sa Lanao, Sukran. Sa Maranao dito, wala. Mga Maranao. Hulog, ganun rin. Lahat ng Muslim areas nanalo ako. Sukran. And I promised you, I will work for the unity of the Moro people. Kaya kayong mga taga Maguindanao, taga Sultan Kudarat, yung mga BIFF, do not worry. Yung Ligwasan Mars, sabi nila na maraming oil lahat na. Maraming pagkain dyan. Ligwasan Mars is very rich. They say it has oil, good. Bigyan ko sa Moro ngayon, ng Mindanao, inyo yan. Walang makialam yan sa inyo. Your rich resources will be yours. I will not allow that to be dissipated by just. Bahala kayo dyan. For as long as I'm president, it will be a fair game for everybody. Nandiyan sa Mindanao. But you can sell your oil. No man, common sense will tell you that if you have to sell it, you sell it to your country or to the republic where you come from. Nagsabi ako, when I became president, I said, do not destroy my country because I will kill you. Do not sell drugs that will destroy the children. I will kill you. I will make the statement very, very clear. I promised you that at this time of our national life,
it is the time, during my time, that it would be very, very dangerous for anybody to do drugs. Whether as a drug lord, wala akong pakialam kung galing kang China, galing kang Taiwan, galing kang Malaysia. Pag pumunta kayo dito at ginawa ninyo yan, papatayin ko talaga kayo. Kaya kayong mga Pilipino sa labas, huwag ninyong gawin yan kasi papatayin rin kayo doon. Do not committing crimes, serious crimes in other countries. I cannot help you and I won't help you. Yan, tandaan ninyo. For everybody, ma-general, kita mo pagbukas ni Bato. Pagbukas niya, kaya sabi ko 6 months was a farce. Because I said, pagbukas niya, general ng PNP, 6, customs, marami, lahat na sa gobyerno. Kaya, I realize that in waging a war against drugs, I would be fighting my own government. Yun ang malas ko. At nabuksan lang yan yung presidente na ako. Tinago nila ng tinago yan. Kasi itong mga, ayaw man nila malabas yung administrasyon nila, walang ginagawa. Hindi mo talaga kaya. Kung ang presidente dito mag-upo, ganon ang problema, hindi mo kaya. Nga sinasabi ko nga, yung iba dyan, mabunga nga. Pag sinabi kong hindi kaya, kasi ang measure ko ako, hindi mo madala ng human rights yan. Yan, trawler. Sa international, yan, trawler yung mga luma. Diyan niya niluluto, binabalot, tinaptapon, nilalagyan ng GPS. Habulin naman ng mga unggoy, kunin nila. At saka tayo nga, I said, we are facing a serious problem. Pumasok na ang cartel, Medellin, Colombia. Kaya nga marami na naman makikita cocaine. Nasabihin nila, pinapatay ni Duterte ang mahirap. You must be a son of a bitch. Kung ganon, hindi ka Pilipino, huwag kang mag-isip ng problema. Wala kang alam, tonto ka, torpe ka. Shabu is the commodity of the poor. Madali lutuin noon. Madali ibenta kasi mura. At marami ang market ang tao. Ang mga mayaman, cocaine yan, heroin. At hindi masyado malalim ang tama. Kasi ang mga yan comes from an organic plant. Papi. Hindi kagaya nitong shabu. Formalin, tubig ng baterya, paghalo-haloin nila, tapos ang pobreng Pilipino, pag ganon, diretso. Ecstasy, patay yung babae, bata. Yun ang hindi naintindihan ng simbahan. Shabu has caused a social dysfunction already. Tindihan niyo yan? Pag itong breadwinner of the family, pag ito ang bumagsak sa shabu, itong pamilya niya, inutil rin. He does not work anymore, or if he works at all, he will not deliver the proper money that will go for the food of the family
Ang edukasyon, pamasahe, uniforme lahat.